Umabot na sa second alarm ang sitwasyon ng Marikina water level. Kanselado na rin ang klase at opisina sa buong lungsod. Para kumustahin po ang sitwasyon, nasa linya ng telepono si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Magandang umaga po, Mayor. Jester Chiki, magandang umaga sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Okay, Mayor, nabalita nga ho natin, tumaas na yung water level dyan sa Marikina River, second alarm. Pero bigyan niyo ho kami ng ideya sa sitwasyon on the ground dyan po sa inyong lungsod. Tuloy-tuloy ang malakas na pagulan, napakadilim ng kalangitan. Narito ko, tinitingnan ko nga ang Marikina River, napakabilis ng pagtaas ng tubig. Dagdag dito ang malakas na dahil sa malakas na pagulan, hindi lang sa Marikina, dagdag dito yung malakas din pagulan sa paligid na kabundukan sa Marikina. Yung mga nasa San Mateo, Montalban, Antipolo. Lahat ng tubig na yon ay dito bumababa at dumadaan sa Marikina River. Kaya nakita natin ngayon ay nasa second alarm na tayo. Wala pang isang oras, kanina itinaas natin ang first alarm. Ngayon ay nag-second alarm. Inaasahan namin magte-third alarm pa tayo sapagkat hindi humihina ang pagulan at pagkos ito ay tuloy-tuloy at malakas pa rin. Nag-preemptive evacuation na tayo. Bukas na lahat ang ating evacuation center. Pati yung ating mga doktor at nurses nasa mga evacuation center para doon sa mga dumarating na mga matatanda, bata at mga babaeng buntis na kailangan magpa-konsulta o magpa-check up dahil sila'y vulnerable sa ganitong panahon. Ang ating kapulisan, ang ating Bureau of Fire ay katulong na rin po sa preemptive evacuation at kung kinakailangan mag-rescue ay sila rin po ang makakatulong natin. Kasama natin ang Philippine Coast Guard na narito na rin po sa Marikina ngayon. Mayor, balikan ko lang yung binanggit nyo kanina, inaasahan nyo ilang oras na lang din or nakikita ninyo yung posibilidad na umabot ng third alarm in a few hours. May kukumpara ba yan dun sa nangyari ng Bagyong Karina? Kasi mabilis din yung naging pagtaas ng tubig ng mga panahon na yon. Ang napapansin namin po ngayon, mas mabilis ito kaysa sa Karina. Ang Karina, every hour ang taas ng tubig. Pero ito hindi. Within an hour, nag-first alarm at nag-second alarm tayo within the same hour. Kaya nakita natin, ito ay mas maraming tubig ulan ang dala nitong bagyong ito kumpara dun sa Bagyong Karina. Maaaring ang Bagyong Karina ay malakas ang pagulan, pero ito mukhang mas malakas. Hindi lang dito sa Marikina ang pag-ulan na aming binabantayan. Kundi malawak yung area na mayroong pag-ulan na nagaganap. At lahat ng tubig na yan ay dito bumababa sa Marikina River. Mayor, traffic advisory po para dun sa mga nagsisiuwian na yung lumabas at babalik at saka yung mga usually bumabaybay dyan sa banda sa inyo, meron na po bang mga saradong mga daan? Ano po, kung una po ay ang nadadaanan po natin pa rin ngayon ay itong Marcos Highway at itong ating main thoroughfare, yung A. Bonifacio Avenue at yung kahabaan po ng J.P. Rizal ay nadadaanan pa rin po. Kung sa bandang Katipunan Street po, meron pong Katipunan Street dito sa Marikina po, sa barangay ng Constitution 2. Ina-advise po namin na iwasan na po yung pagdaan po sa lugar na yun. Meron po tayo mga ilang kalsada na binabaha po ngayon, pero mga secondary road po ito. Meron naman silang mga alternative road o bypass road na po pwedeng daanan. Opo. Mayor, nabalitaan namin na may sunog din po sa Barangay Santa Elena. Update po doon at pati na rin ang update tungkol sa mga brownout na laging kaakibat naman kapag meron tayong ganitong klaseng bagyo. Opo, nag-fire out naman po na yung ating yung sunog po. Nakakalungkot nga lang na tapat po sa ganitong pagkakataon po. Yung brownout po, nakikipag-coordinate po tayo sa Meralco at sinasabi po namin, may advice po sa barangay level yung brownout. Rotational po kasi gagawin po nilang pagsasara po ng kuryente. Lalo na po yung mga nasa flood-prone area. Ito po yung sa barangay ng Kapok, sa lugar ng Padubad.
paring makaranas po ng ng brownout. Yung nasa Libis, Bulelak po, sa Barangay Malanday po, yung baybay ng ilog po doon. Yung Provident area po, ito po ay nawawalan din po ng kuryente dahil nga precautionary po dahil lumulubog po itong area po ito. Okay. Saka po yung iba po nating mga barangay po dito sa Santa Elena, yung Mountain View Village, yung po sa Tangerine Street, sa Kusundos, yung Champaca area po sa Barangay Fortune. Mataas po yung area pero mayroon po creek doon na umaapaw po. Pinabantayan din po natin sa mga lugar na ito. Meron po tayong dinispatch na mga open reposition, naka-preposition ng mga rescue equipment at personnel po sa mga nabanggit yung lugar. Ini-encourage po namin ulit aking sasabihin na paulit-ulit po talaga, mabuti pong mag-preemptive evacuation po tayo. At kung yung mga gamit po natin, huwag po nating ipaghintay na may tubig na po, saka natin ililipat or kaya ilalagay sa second floor ng bahay. Suggestion po namin, ini-encourage namin, gawin na po natin ngayon habang wala pa po talaga ang tubig baha. Okay. Maganda mga paalala yan, Mayor. Pero matanong ko lang, Mayor, kapag ba yung may certain alarm level na nare-reach yung Marikina River, meron ba yung matic na action? Halimbawa, umabot ng second alarm, automatic na dapat evacuation na sa mga ilang area dyan sa Marikina. May ganun ba yung kaakibat na action? May protocol tayo, Sir Jester, na sinusunod tulad ng ganitong second alarm, preemptive evacuation na sa pagpapasya at pag-iingat ng ating mga kababayan kung nanaisin na nilang lumikas sa kanilang lugar, matapos nilang i-secure yung kanilang mga gamit. Ako, suggestion ko po talaga ay yung para hindi maulit yung karanasan ng Marikina nung Karina, kung sila ay may mga batang maliit, yung may sakit, may mga babaeng buntis o kaya matatanda, ay mag-preemptive evacuation. Kasi wala pa po na tubig baha sa kanilang lugar. Okay. Maraming salamat po sa oras ninyo, Mayor. Alam ko busy kayo ngayon. Ingat po kayo dyan. Again, Marikina Mayor Marcy Chodoro. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.